Magandang hapon, Life Giver Church. Tatayo tayong lahat. Amen. Sige po, papalakpakan po natin ang pinakamalakas ng Diyos. Amen. Sino po dito naniniwala na dakila ang Diyos na sinasamba natin sa Life Giver? Amen. Amen. And you know, church, God is moving in our church even last Sunday. Amen. Sino po dito naka-attend last Sunday? Amen. And today, I just want to remind you na kahit anuman ang pinagdadaanan natin, kahit anuman ang nangyayari sa mundo, hindi nagbabago ang paghahari ng Diyos. Amen! Like Psalm 95 said, dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos at makapangyarihang hari sa lahat. Ibig sabihin, siya pa rin ang may kapangyarihan. Amen! Siya pa rin ang may control. Amen! Siya pa rin ang karapat-dapat nating pagpurihan. Amen! And if you believe in that, taas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating awitin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Once again, from front to the back, we sing. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. For the very last time, from your heart. Dakilang Diyos at Panginoon, amen. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Pagpurihan natin ang Panginoon. Palakpak natin ang ating mga kamay. Sabay-sabay nating awitin. Halina't purihin ang Diyos, magpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Minsan pa, halina't purihin ang Diyos. Amen! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Sabay-sabay! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa, taas natin ang ating mga kamay. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Amen! Halina't purihin, halina't purihin ang Diyos, magpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina
pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Life Giver Church, sabay-sabay! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa itaas natin ang ating mga kamay. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah, Lord! Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lugar na ito. Hallelujah, Life Giver Church! Sabay-sabay natin awitin. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, uwalatin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, uwalatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may pinakamalakas na sigaw para sa Panginoon. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatin siya. Minsan pa, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Pinakamalakas na sigaw para sa Panginoon. Hallelujah! Life Giver Church, sabay-sabay tayong kakanta. Amen! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may
ikaw sa galak sumigaw. Pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Yung palakpak na naniniwala ka na hari ng mga hari, ang Diyos na sinasamba natin. Come on, for 10 seconds more. Let's give God our highest praise. And we will shout, hallelujah! Hallelujah! Wow. You know, church, sino po dito naka-attend last Sunday? Amen. Grabe po ang ginawa ni Lord. Tama po ba? And minsan, no, sa buhay natin, maraming bagay yung sinusubukan pumalit sa Diyos. Amen? Maraming problema, maraming worries, maraming pinagkakaabalahan yung business natin. Pero kapag naaalala natin kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin, di ba, yung greatness niya, yung holiness niya, yung goodness niya, nare-remind tayo na wala talagang katulad ang Diyos. Amen? Amen. Kaya kahit ano pang pinagdadaanan natin, isang bagay lang ang siguradong totoo, na walang katulad ang Diyos. Kung naniniwala ka doon, papalakpak ka ng malakas. Amen. Sabi nga sa Psalms 86:8, walang katulad ang Diyos natin at walang gawa ang maihahambing sa Kanya. Kung naniniwala ka na dakila ang Diyos sa buhay natin, sa simbahan natin, sa pamilya mo, sabay-sabay tayo magtataas ng kamay. Let this song minister to you. And if you want to kneel down, just feel free to kneel down. Hallelujah, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Minsan pa on your voices. Awitin lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan. Sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Hallelujah. Come on, Life Giver Church, just open your mouth and worship the King of Kings and the Lord of Lords in this place. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Let's worship Him. Hari ka, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
Lord, hear our worship. Hear the worship of your children. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Sa lahat kilangin ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Langis hindi ka nayabas sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Pinakamalakas na palakpak para sa ating Ama sa langit. At kung naniniwala ka na napakadalik, dakila ng Diyos na sinasamba natin, sasabayan mo na sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Go on for 10 seconds more. Lord, you are great, you are holy, you are omnipotent, you are omnipresent. And this is our worship and praises to you. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen, Amen, Amen. Thank you, worship team, for the powerful worship. Hello po, Life Giver family. I am Mary Joan Yanderan, and I want to share my life-giving story. Bata pa lang po ako, kasama na ako ng mga ate ko na deboto sa isang relihiyon. Maagang nawala ang mama ko, pero dahil marami akong ate, hindi naman ako nawala ng mother figure. Kahit ganon, naging pasaway pa rin ako habang lumalaki. Nung third year high school ako, may grupo ng mga ate at kuya na pumasok sa classroom namin. Sabi po nila, sila raw ang history makers. Akala ko may ibebenta sila o manghihingi ng pera. Pero nilinaw nila na ang gusto lang nila ay ang puso at tenga namin para makinig. Doon nila shinare ang 3 do nots. Do not worry, do not set your heart on worldly things, and do not be afraid. Sa unang pagkakataon, naiyak ako sa narinig kong kwento. Doon, unang tinouch ni Lord ang puso ko. Na-encourage akong umattend ng youth gig dito sa Life Giver. Naka-uniforme pa po kami noon kapag pumupunta. Marami akong natututunan at tumatama sa puso ko ang bawat salita. Pero sa tuwing uuwi ako, palagi pagalit ang naririnig ko sa bahay. I was persecuted, but I didn't stop. Hanggang sa dumating ang unang life retreat ko, nagkaroon ako ng tunay na encounter with the Lord. At naranasan ko ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Kahit na na-persecute ako noon, ipinaglaban ko ang faith ko. Pero dahil sa ilang circumstances, naging on and off ako sa church.
Para akong kabote, lulubog at lilitaw. At sa tuwing lumalayo ako sa Diyos, mas lalo ring sumasama ang ugali ko. Naging palasagot ako, mabilis akong magalit, at madalas nakikipag-away sa mga ate ko. Nagkaroon din ako ng revengeful heart dahil pakiramdam ko hindi ako paborito sa pamilya at parang naiwan ako. Noong pandemic, I had a chance na muling makonect sa life group family at church. Tinulungan at minentoran ako ni Coach May at in-encourage niya akong bumalik ang faith ko sa Panginoon at muli ako nakapag-online life retreat. At sa ikatlong pagkakataon po, bumalik ulit ako sa presensya ng Diyos. Pero to be honest, the struggle was real. Marami pa ring beses na naging on and off ako sa church hanggang sa tuluyan na naman akong tumigil sa pag-attend ng ilang taon. Dumating pa sa puntong naisip ko baka mas mabuting lumayo na lang ako sa Diyos para convenient sa family ko. Isang gabi nagdasal ako, sabi ko, Lord, bakit parang gusto mong lumalayo ako sa'yo? Sa tuwing handa na akong sumunod, parang may bagyo na bubunot sa pananampalataya ko. Maybe I am not meant to be a follower of Christ. Pero hindi ko alam na sa mga panahong iyon, may plano pala ang Diyos para makita ko ang kanyang kapangyarihan sa buhay ko. Matagal na po akong pasyente sa Quirino Memorial Medical Center. Dahil may hyperthyroidism po ako simula 2011. Noong early 2023, sa isang regular check-up, nirefer po ako sa isang rheumatologist dahil sa pananakit ng joints at muscles ko. Noong July 23, na-diagnose po ako na may lupus erythematosus, isang pambihirang sakit sa balat. Dahil dito, nagbabago ang balat ko at mas nakikita ito sa kamay ko at sa mukha ko. Isa sa mga secret battles ko, dahil mag-isa po ako nung sabihin ng doktor ang findings niya, pag-uwi ko po, tumingin ako sa salamin. Doon ko napansin na nagbago na ang itsura ko. Dumating sa punto na ayoko na rin po na tumingin sa salamin. Sa mga sumunod na test at ilang biopsy, nilaman din na may disco lupus ako sa ulo na dulot ng autoimmune disease. Sinabi ko ito sa family ko at ang sabi po nila, Jo, bumalik ka kaya sa church nyo? Baka tinatawag ka na ng Diyos mo. Kinabukasan po, nag-church agad ako dito sa Life Giver. Ang topic po noon ay Encounter in an Ordinary Day po ni Pastora Shobe po. Doon nagkaroon ulit ako ng malaking encounter with the Lord. Paulit-ulit kong narinig sa puso ko ang verse ng Matthew 20:32. What do you want me to do for you? Marami sana akong gustong hingin, pero ang sabi ko, Lord, gusto ko lang bumalik. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang pagmamahal at comfort ng Diyos. Tinulungan niya akong buhatin yung bigat na daladala ko at doon ko tuluyang sinuko sa Kanya ang sakit, yung puso at buhay ko. Tinuloy ko din po yung journey ko with the Lord at nag-enroll sa School of Discipleship. Nakapagtapos ako ng Foundation Make Disciple class, life group at consecration classes. At muli akong naglingkod sa media ministry bilang media assistant. Pinagkatiwala rin sa akin ni Lord ang Ezer Life Group sa ilalim po ng One Accord Satellite. At isa po sa pinakamalaking answered prayer ko ay makasama sa church ang isa kong ate at pamangkin. Dahil po sa hyperthyroidism, nagkaroon po ako ng enlargement of the heart at nag-develop ng atrial fibrillation or AFib. Ibig pong sabihin, hindi na normal ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero sa huli kong check-up, nagulat ng doktor dahil normal na ulit ang tibok nito at maganda ang result ng to the echo.
By God's grace po, unti-unting nirestore ni Lord ang kalusugan ko. Pero hindi lang ang relationship ko sa Diyos at health ko ang nirestore ni Lord. Pati ang giving ko. Isa po sa mga dahilan kung bakit ako lumayo noon ay ang pagiging unfaithful ko sa pagbibigay. Dahil nagbibigay lang po ako pag may sobra. Pero itinuro sa akin ni Lord ang kahalagahan ng tithing. May mga panahon na wala akong trabaho, umaasa lang ako sa paminsang-minsang tulong ng pamilya ko. Minsan, 1,500 or 300. O minsan, 100 lang is ang binibigay nila isang buwan. Pero kahit po ganoon, nagbibigay pa rin ako sa Diyos. At nagbibigay ng maliit na offering. Minsan, barya lang ang laman ng sobre at naririnig po to kapag naguhulog ako sa offering basket. May mga pagkakataon ding pamasahe lang ang pera ko. Kaya naglalakad ako papuntang church. Pero sinabi ko sa Diyos, Lord, kahit gaano kaliit ang matanggap ko, kung ano ang para sa'yo, para sa'yo. As a result po, noong 6/1, 2024, isa sa mga prayer ko ay magkaroon ng work from home job. Noong August 24 po, binigyan ako ni Lord ng full-time work, hybrid po ito. Pero bihira akong pumasok sa office kaya parang work from home na rin ang setup. Isa rin sa mga prayer ko ay makapag-first fruit po. At sa biyaya ng Diyos, nagawa ko ito sa 2 magkasunod na taon. Ngayon, kapag sumasahod ako, nakatabi na agad ang para sa Diyos dahil alam ko na hindi ito sa akin. Ngayon, masasabi ko na the Lord is filling my barns. Dati ang offering ko, barya na naririnig kapag nahuhulog sa basket. Ngayon po, yung giving ko hindi na natunog, nalipad na. Dahil ba ang transfer na po ito? Praise God! Life Giver Church, gusto mo bang maranasan ang miracle of giving? Then test Him. Hindi tumitingin ang Diyos sa halaga, kundi sa puso na nagbibigay. At kung sakaling lumayo ka man sa Diyos, huwag kang mahiyang bumalik dahil may plano siya para sa buhay mo. Again, I am Mary Joan Lianderal and I am a life giver. Church, let's give. Nandito ang lubos na bless, pinagpala ng Panginoon taas sa kamay. Di ba lagi natin narinig yung sa mga may pinagdadaanan, di ba lagi narinig yung laging may pinagdadaanan. Tama ba? Ilan dito may pinagdadaanan? Pakitaas ka ng kamay. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, kung may pinagdadaanan ka, sige, kuha ka ng partner. Sabi mo, kung may pinagdadaanan ka, mamasahi ka lang, kapatid. Oo. Basta mamasahe lang kayo, ha? Tatayo tayo lahat and we will be roaming around. Iikot po tayo. Ganito po. Iikot po kayo na gano'n. Iikot po kayo lahat and greet one another in the love of Jesus. Manatili tayo nakatayo, manalangin tayo sa Panginoon. Taas natin mga kamay. Tandaan ng reverence natin sa Panginoon. Lord, handa na naman kami, dumaloy mula sa aming kamay, patungo sa kaibaturan ng aming mga puso. Pababa hanggang aming paanan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. We'll be serious in listening the Scripture, from the Scripture, but of course, we'll be expecting great things. We will be encountering you in a different way, Lord. Lord, kami po ay makaka-enkwentro sa iyo sa paraan na magbabago ng aming mga buhay. Pero higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng attentiveness at walang salita ng Diyos na matatapon sa ceiling o matatapon sa flooring. Walang salita ng Diyos na mawawala sa aming mga puso. Kasama ng aming kwaderno, mga notebook, ballpen, maging ang mga Biblia ang binigay mo sa amin. Kami po ay dilihente na makikinig ng iyong salita. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Bago tayo po, sabihin mo sa katabi mo, sagot ko na merienda mo kapatid, huwag ka aalis.
Sige po, lahat ng mga magpapamerienda, umupo na. Are you okay? Okay kayo dyan? Grabe, no? Nasa upper arena. Okay ba kayo dyan? Sister Sheila, kayo? Okay? Yung mga nasa outer darkness doon sa dulong-dulo? Hindi, may ilaw lahat. Okay? Diyan sa dulo-dulo dyan, okay din? Very good. Punin pa. Today, our topic is ang reverence pattern ni Daniel sa Diyos. Ang reverence pattern ni Daniel sa Diyos. Pag-uusapan natin, nakita na natin kung gaano kalaki, astonishing, dapat galangin ng Panginoon. Pero ang gagawin natin, kukuha tayo ng kwento mula kay Daniel kung paano siya nag-escalate, paano siya tinaas ng Panginoon, paano siya in-elevate ni Lord upang siya ay maging pattern kung paano igagalang ang Diyos sa kanyang buhay. At maganda ito. So, meaning to say, ang gagawin natin, tayo po ay, hindi tayo magta-topical, tayo po ay magsasurvey mula sa iba't ibang karakteristik na makukuha natin from chapter 1, iikot po tayo dyan, then 6, 9, at titinan natin mabuti kung ano ang sinabi ng Book of Daniel tungkol sa exemplary na katangian nitong tao na ito, si Daniel, okay, paano niya binigyan ng full reverence ang ating Panginoon. Okay? Sa buong Biblia kasi magugulat ka, kakaunti lang yung mga tao nagkaroon ng malaking spiritual authority sa harapan ng hari o ng imperyo. Liban dito kay Daniel. Kasi konti lang. Of course, si Moses ay nakaharap ang Pharaoh, di ba? Naging kamag-anak niya. Pero iba si Daniel kasi si Daniel po ay humarap sa 3 emperors. Unang-una kay Nebuchadnezzar. Ayan, kay Nebuchadnezzar the second. Evil ito. Ang maging gabinete nito ay in danger ang buhay ng sino mang magiging gabinete nito. Okay? So naglingkod siya dito. At malaki ang role niya dito sa umpisa ng pagpasok ng Judah bilang captive ng bansang Babylon, ng imperyo pala rather, of Babylon. Pangalawa ay si Belshazzar. Ayan, Belshazzar. Si Belshazzar naman ay anak ni Nebuchadnezzar. Nung na-assume yung responsibility bilang emperor dyan. At sa kwento ni Belshazzar, lumabas yung first LED sa kasaysayan kasi may sumulat dun sa pader. Di ba? Mene, mene, katil, parsin. So yun ang unang-unang LED. Sinulat, may kamay pa. At pagkatapos i-interpret ni Daniel, gabing-gabi nilusob na sila ng Persia. At ang pangatlo, so dalawang hari ng Babylon. Pangatlo ay ang Persia. Ito na yung lumusob sa Babylon at nakuha na nila ang buong mundo. Yan, si Darius the Medes. Ayan, Ayan. So si Darius. Ayan. So lumalabas na 3 ito. At dito nag-excel yung mama. Kukuha tayo kung anong pwede natin ma-adapt sa ating mga buhay. At kahit bihag lamang siya noon mula sa Israel, na nagkaroon itong Daniel ng impluensya sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Kasi naging gabinete siya. As a matter of fact, siya po ay naging pangalawa sa pinakamalaking tao pagdating sa panahon ni Darius. Mabigat ito. Ang ganda nitong kwento na ito. Okay? So ang buhay ni Daniel ay isang napakagandang halimbawa kung paano mamuhay ng reverence o malalim na paggalang sa Diyos. Kahit sa gitna ng isang makasalanang environment. Pwede mo sabihin na, hindi, andito ako, paano naman ako makakaiwas? Tingnan natin si Daniel kung paano niya iniwasan ng mga ito at nag-excel siya sa kanyang pananampalataya kay Yahweh. Si Daniel ay dinala bilang bihag sa Israel papuntang Babylon noong panahon ni King Nebuchadnezzar at isang foreign culture ang nakita niya kasi nung pinasok niya yung bansa, punong-puno yung bansa ng idolatry, may political pressure, at may moral compromises. At dito na magkakaroon ng problema. Ang tanong nga natin ngayon, sa kabila ng mga ito ang nakapaligid sa iyo, idolatry, nakapaligid sa iyo ang lahat ay may kanya-kanyang, di ba, yung political ideology nila ay evil. Ang sinasamba nila, hari . At ang hari ay nagpapasamba, nagpapadeify.
pagkatapos pumapatay ng sino mang hindi luluhod. So papaano ito? Di ba? At moral compromises. Kaya ang tanong, paano natin ito matatawid, itong kwento na ito sa 21st century? Layo natin sa kanila pero paano ko ito i-apply? So una, establish muna natin, when you say reverence, o di ba? Reverence, tatlong meaning. Kinuha ko sa Tagalog, mas maganda. Una, banal na paggalang sa Diyos. So ang reverence means banal na paggalang sa Diyos. Ang paggalang sa Diyos. Hindi ko to compromise. Papakita ko to sa tao. Pangalawa, is takot at paggalang sa Diyos. Aba, yung paggalang kinuha pero meron ng salitang takot. It's a mixture of respect and fear for God. That is reverence. Pangatlo naman ay ang pagpipitagan. Gusto ko yun. Kasi nung bata ako, narinig ko yan. Kapitapitagan. Ayan. Pagpipitagan sa Diyos. Yung salitang pagpipitagan ay may halo ng reverence, paggalang at takot, pero ang pagpapipitagan ay mayroon ding sangkap ng pag-ibig. Ibig sabihin, number one si Lord. Pagpipitagan sa Diyos na may takot, na may paggalang, at may sangkap ng pag-ibig. So yan, ang ibig sabihin ng reverence. So ang tanong ngayon, ano ba yung pattern ni Daniel sa kwento niya? Ano ang pattern ng mataas na pagkatakot at paggalang at pagmamahal ng Diyos mayroon si Daniel? Paano ko ito makukuha? Paano ko ito maa-apply sa aking buhay? So ang tanong, bakit mataas ang reverence pattern ni Daniel sa Diyos? So I'll give you 4 important things. Surveyin natin mabuti. Tapos puntahan muna natin yung chapter 1. Una, ano-ano itong pattern? Unang pattern is reverence begins with a resolved heart. Una, si Daniel, kaya may reverence kay Lord, resolve yung heart. So ano ibig sabihin ng resolve? Yan ang alamin natin. Daniel 1:8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Cut. Nagpasya na si Daniel na hindi niya hayaang marumihan siya ng mga pagkain ng palasyo. At ninang inumin. Resolve siya. So what does it mean resolve? Diba? Resolve eh. Resolve yung mama eh. Gusto ko yung word. Yung salitang resolve from the Hebrew sum. O sum. Meaning to set firmly. Firm yung tao. To determine in the heart. Determine yung heart. Hindi ako kakain yan. Hindi ako iinom yan. Hindi kami umiinom yan. And number 3, to make a deliberate decision. Sinadya ko ng pagpasyahan. Yan. Kailan kaya siya nagpasya? Sagutin ko yan mamaya. Kailan siya nagpasya? So, hindi aksidente ang holiness ni Daniel. Lumalabas na yung holiness ni Daniel ay mula sa salitang resolve. Ito ay sinadyang desisyon ng puso. When you say resolve, ay isang pusong may matibay na pasya. Pasya is decision. A heart with firm decision. The heart is already firm in making decision that I will never be part of partaking food nor wine that is not from my faith. So, pusong matibay. A heart with firm decision. Number 2, pusong matatag sa pagpapasya. Hindi lang siya desisyon. A heart that already decided. It's a firm decision in its resolve. Matatag yung pagpapasya. Hindi mo siya masasway. You cannot sway nor interject from his decision. It is already firm. And number 3, pusong may paninindigan. A heart with conviction. May conviction yung puso. The heart is governed by a strong conviction that I will never share with anything that is illicit or anything that is not proper in the eyes of the Lord. May conviction. Sabay-sabay nga, conviction. Hindi convicted. Okay, iba kasi convicted eh. Are you okay? And number 4, isang pusong matibay ang loob. A determined or steadfast heart. A heart that was trained
to face challenges. Kayang humarap. Tibay ng loob. Patibay yung loob. Firm. Determined. Or steadfast. Ayan. Are you okay? Okay. Number 2. According to the scripture, the Daniel resolved not to defile himself. Resolved not to defile, sabay-sabay nga, defile himself with royal food and wine. So let's check the word defile. The word defile is kaal. And kaal means to pollute. He will never allow himself to be polluted by the food or from the drinks. So the question is, what kind of food was offered to him? Or what kind of wine or drinks that was offered to him? Anong binigay ba sa kanya? Something that is polluted. Polluted yung pagkain. The pagkain was unclean and to be morally corrupt. Now remember that the Jewish nations practice po in their yung kanilang pagkain, they were not allowed to eat meat, particularly pork. So probably ang naialay sa kanya ay pingping lechon at saka lidyas. Kasarap ng LRs, tama po ba? Malutong-lutong pa. Amen? Hello? So alam ni Daniel na yung pagkain mula sa hari ay maaaring meron tinatawag na idolatrous ritual connection. Ibig sabihin, the food is connected with false worship. Probably the food was offered to a deity. And so with that, through discernment, ang sabi niya, tako na, hindi ako kakain yan. I will never allow myself to share or to eat from that kind of food. Ayaw niya. Kaya kahit maliit ang compromise na iyon, wala namang CCTV camera, pinili niyang manatiling malinis sa harapan ng Diyos. Hello? So ang question is, saan galing, di ba, ang reverence niya? With, di ba, from a resolved heart. Resolved na yung heart determined yung heart firm yung heart. So ang reverence sa Diyos ay nagsisimula sa personal conviction. So the question is, di ba? The question is, how's your conviction? How is your conviction? How do you face temptation? Especially when temptation are so talagang tough. Ang hirap i-deny, ang hirap tanggahin, di ba? So how's your decision? How's your conviction? Nagtatrabaho pa ba yung personal conviction mo strongly in your life? So what we have with this man by the name of Daniel, the reverence for God comes from his resolved heart. Sa panahon ngayon na marami na tayong problema, we are now facing and we are now bombarded with many temptations. Such as what? Sexual immorality, right? Dishonesty in work. Corruption in society. Compromise in faith. Di ba? At ano pa? Maraming ideology, evil, humanistic, evil. Super evil, hyper evil. Ang dami. Pero itong tao na to, si Daniel, decided to have a strong reverence for God from his decision to be firm. The heart is resolved. Hindi niyo ako makukuha, resolved na ako. Hindi na siya magpa-pray, Lord, baka nagbago naman ang isip mo, baka this time iba na yung season. Wala ho siyang ganun. Matibay ang pagpapasya. Nagpapataas at pataas ng reverence niya sa Diyos. At yun si Daniel. Lumalabas na ang kabanalan, PowerPoint please, ang kabanalan ay hindi nangyari sa moment ng temptation. Ito ay pagpapatibay ng decision bago pa dumating yung tukso. He was already firm before he was installed as one of the cabinet members. Ready na. Are you okay? Number 2. So reverence begins with a resolved heart. Daniel possesses
resolved heart. Number 2, reverence is sustained by a life of prayer. Daniel 6:10. Talon tayo, 5 chapters. Let's go to chapter 6. He got down on his knees, and then 3 times a day and prayed. How many times? 3 times. So sa panahon ni King Darius na ito, talon tayo kay Darius the Great, di ba? It was really, there was a release, a law that was released by the king, confirmed by the signet ring, that prayer is forbidden in the empire. Biruin mo, ipinagbabawal ang pagdarasal sa ibang Diyos, libang lumapit sa hari bilang Diyos. So it is a crime to pray. And the punishment of praying to any deity is death. Sipin mo yon? Mamamatay ka dahil manalangin. Ilan dito kaya ang mamamatay dahil nanalangin siya? Bishop, hindi ako mamamatay. Hindi ako masyado nananalangin. Patay ka rin doon. Tama ba? So let's check the word pray. Let's study the word pray. The word pray is selah. Meron niyang similar, di ba, term? Tama ba? Naalala niyo? 5 times naman yun. Selah. And selah means to petition, to worship, or to seek divine help. Okay? So to petition, supplication, to worship God, and to seek divine help during trouble. Yun ang ibig sabihin ng pray. So ang prayer life ni Daniel ay hindi emergency prayer. No. It was a daily discipline to commune with God. 3 times he prayed, each day 3 times. Consistent. Lagi yan. At alam ba ninyo na ang prayer was the greatest career of Daniel? Not as a cabinet member. Hindi niya karir ang pagiging gabinete. Ang kanyang karir, mag-pray. So lumalabas na ang tunay na spiritual authority nanggagaling lagi sa ating private prayer. Kaya makikita mo, bakit resolved? Because it was accompanied by a strong prayerful life. So si Daniel cannot be swayed. Hindi siya masisway. Si Daniel, hindi sasama si Daniel sa insertion ng GAA. Alam niyo yung GAA? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi rin tatanggap ng maletang pera si Daniel galing kay Saldimo. Saldimo, hindi ba ko pangalan eh. At hindi rin siya kukuha ng pera kay Henry Alcantara. Hindi. Hindi lang niya isosoli yung pera at mananahimik, si Daniel ire-report niya sa hari na may maleta-maleta rito. So ibig sabihin, pinataas ng prayer ang kanyang reverence. Pinataas ng prayer ang kanyang conviction. Kaya in modern life, di ba our busy schedule, social media, career pressure, will lower the level of our prayer life. Kaya magugulat ka na hindi inalis ni Daniel ang panalangin. As a matter of fact, because of his prayer life, he was put into the lion's den. Sipin mo yun. Nag-pray ka na ngayon, pakakain ka na ngayon sa leon. Ang problema natin, yung leon dito, ang lalaki. Kakainin ka ng buhay. Pangalawa, hindi sila kumakain ng pagano at hindi Christian. Ang kinakain nila, Christian. Hello? So tuloy tayo. Pangalawa, saan galing yung reverence niya? Yung reverence niya galing sa private prayer life. And he never compromised his prayer time. His top priority in life is to pray to Yahweh. His career was all about strong prayer life. That's the reason why he was resolved. He cannot be swayed because he loved God too much. Are you still with me? Point number 3. Are you okay? Number 3. Purihin ang Panginoon. Number 3.
Yung reverence niya produces courage to stand for God. His reverence produces courage to stand for God. Yung kanyang sobrang pagmamahal sa Diyos at paggalang, di ba, nagdulot ng tapang para tumayo sa harapan ng ating Panginoon. Daniel chapter 6, 16 to 22. Basahin natin. So King goes, nahuli siya, nagpray. Ang ginawa pala ng kalaban niya, nagpain at ginawang law at nauto yung hari na gawing law, ang pagpipray ay forbidden. And so, ang ginawa rin nila nung mga nag-execute ng prayer forbidden, sila din na naghuli na si Daniel ay nagpray. Ito na ngayon si Daniel. So, the king gave the order. They brought Daniel through him into the lion's den. The king said to Daniel, mahal niya si Daniel. Actually, Daniel was the toughest guy in the cabinet. Sayang mamamatay ng ganon. Walang kwenta yung kamatayan. Nagpray. Kaya sabi nung hari, the king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. A stone was brought, placed over the mouth of the den. And then the king sealed it with his own signet ring and with the ring of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Hindi na talaga matatanggal yung pintuan, nilagyan na ng signet ring. And then the king returned to his palace, spent that night without eating and without any entertainment being brought to him. He could not sleep. Saka siguro nag-subside na, my God, na-trap yung anak ko. Ginamit pa ako. So ang ginawa ng hari, could not sleep, at the first light of the dawn, the king got up, hurried to the lion's den. And when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Sabi niya, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Pambihira, nagulat siya. Sumagot si Daniel. Sabi ni Daniel, lion? Lion? Hindi, wala sinabi yan dito. Dinagdag ko lang. So Daniel answered, may the king live forever. Buhay! He was still alive. My God sent his angel, shut the mouths of the lion. They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Ang bihira, hindi pala kumakain ng Christian, yung leon. Lalo naman ang spirit-filled na mga intercessors natin. Lalo na yung mga nag-i-speaking ito. Natakot siguro yung mga, wow! Palakpakan natin ang Panginoon. What amazes me here in this story was the ability to have courage in front of your, di ba? In front of your fears. Yung takot. I don't think na binigyan siya ng leon na simpleng leon, hindi po. Ito pong lion o set ng lion na ito, purihin ng Panginoon, was the bravest. Ito po yung pinaka-wild na lion. Pambihira, tinakpan ng anghel ang mga bibig. Andiyan ba kayo? Ang sabi ni Daniel, I was delivered. Delivered. Can we check the word deliver? The word deliver, okay, seziv. Seziv means to rescue and to preserve from danger. So itong word na ito, used by Daniel, ibig sabihin nito, sabi niya wala ho nangyari. Ibig sabihin, change ni Lord yung danger na maging safe. Lumalabas na yung anghel, yung lion naging pusa. At siguro nung nakita niya, dinidilaan si Daniel, pinaliliguan. So yung danger ay pinalitan ng safety. That is the word danger. Totally, i-reverse yung situation. That's the word zezil. Okay? So pinatunayan dito na yung mga taong may reverence sa Kanya, hindi pababayaan ni Lord. There will be deliverance. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, we are severely, that's the word, severely ridiculed. Ako may mga nanonood sa akin, ang gagawin nun, hahanapin nila yung mali ko. Tapos magsasalita sila ng mga words,
na detrimental, mabigat, hindi tayo makakaiwas dun. We are being ridiculed. Di ba? Dahil sa faith natin, pwedeng pressure sa work, pwedeng opposition. Di ba? We cannot escape this situation. We will always be bombarded with this evil force. Lagi yan sa harapan natin. But, there is salve. There is deliverance. So, saan galing ang tapang ni Daniel? Alam niya, siya po ay makakalaya. May deliverance. I-deliver siya ng Panginoon. Kaya, nung itinapon siya, hindi siya umiyak. Hindi. Buong tapang niyang hinarap yung leyon. Hindi tumakbo, hindi humarap, hindi umangal, hindi umiyak. Yung tapang niya galing because he knew from the very beginning that God is the God of deliverance. He cannot face the lion, but God can. And God can even shut the mouth of the lion. Sino nag-shut ng mouth ng lion? Yung angel. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, saan galing ang reverence? Mataas na reverence ni Daniel. Di ba? The reverence produces courage to stand for God. Kapatid, patatapangin po kayo ni Lord. Sa pagharap natin sa maraming pagsubok, hindi sa laki ng pagsubok, kundi sa laki ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Malapit na ako matapos number 4. Are you okay? Are you okay? Pag hindi kayo nag-okay, babalikan ko ulit yung point number 1. Are you okay? Okay. Number 4, divine wisdom. Saan galing yung reverence ni Daniel? Galing sa kanyang divine wisdom. Ang dahilan kung bakit tinangaan ng hari si Daniel sa kanyang wisdom at understanding. Can we go to Daniel 5? Atras tayo ulit. From 6, go back to 5. 5:12. An excellent spirit. Knowledge and understanding to interpret dreams. So these are part of the resume of Daniel. Kung kukunin mo si Daniel, ito yung exemplary characteristics niya that are part of his resume. Una, excellent spirit. What kind of spirit? Sabi niya, excellent. The scripture said, excellent ng spirit. Pangalawa, knowledge. Kaalaman, dunong, galing, kusay. Pero higit sa lahat, pangatlo, able to understand, to interpret dreams. Yung hari, nakalimutan yung dream, sinabi niya, na panaginipan niya, eksaktong panaginip ng hari. But not only that, yun palang exemplary na eh. But not only that, he was able to interpret the details of the dream. Yung mene-mene kettle person, in-explain din niya. In-explain din niya ang pagdating ni Christ. At in-explain niya ang pagdating ng Antichrist. At in-explain din niya, di ba, he exposes the coming reign of Jesus in the millennium. Advance yung mind. Taas ng IQ. Pero ang IQ niya, hindi earthly IQ. Ang IQ niya, heavenly IQ. Mga babae, sana hanapin nyo, ito mapangasawa nyo. Amen. Konti na lang kami niyan, okay? Hindi, may asawa na ako eh. Okay. Andiyan ba kayo? So let's check the word excellent spirit. Well, the word excellent spirit is ruach yathera. Ayan, ruach yathera. It means extraordinary spirit, superior wisdom, divine empowerment. If you think that the king was the brightest and the most intelligent being during that time, galinto lang siya ni Daniel. As a matter of fact, Daniel was able to run the entire empire. So hindi hula siyang pastor. Ang wisdom po niya super taas. Pero hindi niya yung pinagyayabang. Hindi lang yon. Meron din po siyang divine empowerment. Siya lang ang nagpe-pray, nagkakagulo sa langit. Pag nag-pray siya, bumababa si Gabriel, nakikipag-away si Michael. Sa prayer pa lang niya yun. Amen?
Yung iba, pa nagpe-pray, nagkakagulo yung bote dyan. Bote garapa, yun, nagkakagulo. Siya hindi, nagkakagulo si Michael, bababa, makikipaglaban. Si Gabriel naman, bababa para ibigay sa kanya. Pakakainin pa siya ng angel. So, ibang klase ito. Divine empowerment. Ibig sabihin, what he asked from heaven, what he asked from earth, will happen in heaven. Saka nakakita na ang tinalian niya sa lupa, tatalian sa langit, at didesisyonan sa lupa, didesisyonan sa langit. Yun yung prayer niya. Ang nga pala, hindi rin niya alam yun na ganun siya. Pero ang alam niya, yun ang nangyayari sa kanya. Hello? So, hindi lamang natural, intelligent meron si Daniel. Ito ay wisdom na galing sa Diyos. At yung wisdom niya led him to worship God in a different way. Yung kanyang excellent spirit tsaka wisdom niya led him to worship God in a place where Yahweh was forbidden to be worshipped. Saka nakakita noon, doon niya winorship si Lord. And there was a time that there was a decree issued by the king that the name of God is the God of Daniel. It was a decree. Batas yun. At ang sino man, anyone who ridicule the God of Daniel will be put to death. Isipin mo yun. Ganong ginawa ni Daniel, famous ang Diyos sa panahon at sa lugar na hindi famous ang Diyos. Pinasikat ni Daniel ang Diyos sa lugar na hindi sikat ang ating Panginoon. Why? Divine wisdom. Andiyan ba kayo? Purihin ang Panginoon Diyos. Malapit na po ako matapos. Nasaan? Saan natin makukuha yung reverence pattern of Daniel? Sa buhay ni Daniel, makikita natin yung pattern. Anong pattern? Una, a resolved heart. Decide today, brothers and sisters, tayo lahat, to have a resolved heart. Dapat alam mo kung saan ka pupunta at saan hindi ka pupunta. Alam mo kung anong dapat sabihin, alam mo hindi dapat sabihin. Alam mo may mga kasalanan hindi ko nagagawin. Hindi yung, baka naman gusto pa ni Lord, baka naman hindi ho, resolve na ho siya doon. It will never be an issue to him to compromise his faith because of a resolved heart. Number 2, reverence, sustained life of prayer. Daniel knew that the source of power in order to maintain his life in an evil society is a sustained life of prayer. Dapat magdesisyon ka. Pag walang prayer, walang karir. Pag walang prayer, walang pera. Pag walang prayer, walang breakfast. Pag walang prayer, walang boyfriend. At pag walang prayer, hindi na lang ako magpapamilya. Prayer must be the top priority of a true resolved believer of Christ. Here's si Daniel. Number 3. Ano number 3? That's right, the courage to stand by God, for God. Dapat pasikatin mo si Lord. Kailan sumikat si Lord sa negosyo mo? Kailan sumikat si Lord sa trabaho mo? Kailan sumikat si Lord sa sa pamilya mo? Kailan sumikat si Lord sa barangay mo? Ito pa isa, kailan sumikat si Lord sa puso mo? Time, pasikatin mo si Lord. Tapang naman na pasikatin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tumayo siya para sa Diyos, tumayo siya sa gitna ng panganib, at dapat naman tapang para sabihin, Kristiyano ako, at kung ayaw nyo sa akin, belat kayo, mabubuhay ako mag-isa. Sapagkat ang Diyos ko ay buhay. And last, divine wisdom. You have God's divine wisdom, my God, that will be a big advantage for you. Panalo ka. Kasi bakit? You are sustained by God's divine wisdom. Daniel is the best example of what victory is all about. Against all pressure, against all odds, he was able to stand firm. And amazingly, the name Daniel means, tingnan niyo sa Google what Daniel means. You go to Google. Now, go to Google. Can you give me the meaning of Daniel? Ano ibig sabihin ng Daniel? Daniel Padilla? Ha?
God is my judge. Sa'yo? God is, sa'yo rin, ganon? God is my judge. Alam ka naman, iba-iba pa kayo, tama ba? Coming from one source. Alam mo, nung panahon na yon, He made Yahweh to judge the empire. He judged Babylon, transition it, hanggang ito ay maging Persia. He was the judge who killed Belshazzar. At nung dumating siya, naghukom siya. If you think na si Daniel was a captive of Babylon and Persia, you're wrong. Through Daniel, Babylon and Persia was captive by God. Baliktad. Kung ang tingin nyo, kinuha ng Babylon at ng Persia ang Judah, mali ka. Kinuha ni Yahweh ang Babylon at Judah at Persia sa Panginoon. He made God famous in these two evil empire. Yun si Daniel. Decide today. Dapat sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Dapat ang Panginoon natin, ang laging tataas natin. Dapat kumanta tayo ng wala kang katulad, wala kang hihigit sa'yo. Ano ang kasunod doon? Tama, ganyan ako eh. Okay. Yun. Dapat magdesisyon ka. Kapatid, ihinto mo ng ibenta ang sarili mo, walang bumibili. Kasi bargain yun eh. Pinakamaganda, ang pagsikatin mo sa buhay mo ay ang Panginoon ni Daniel. Kasi pag sumikat si Lord sa buhay mo, kasama kang i-elevate, iaangat, at ipopromote ng Panginoon. You know why? Because promotion and real promotion comes from God and not from men. Daniel, binago niya yung bansa, bumalik ang bansang Judah 3 times during Zerubbabel, during Ezra, and during Nehemiah. Nakabalik ang bansa after 70 years ng pagkakaalipin. Alam mo bakit? Kasi alam ni Daniel na walang katulad si Lord. Si Lord ang magja-judge ng bansa. Tatayo po tayo lahat po rin na worship God. Let's worship God together. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Awit. Lahat ay umawi. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. sing like never before. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala. Wala nang papantay Sa'yo, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. sa habang Panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad.
Worship God. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Then, close your eyes. Walang katulad si Lord. Hindi mo pwedeng i-compare si Lord sa employer mo. They're good. But God is greater than your employer. Greater siya sa parents mo. Is even greater than your loved ones. Is even greater than your career. Darating sa point ng buhay nyo na magdidesisyon kayo that you will never glorify yourself. Only glorify one God, one King. His name is the God of Daniel. Tuturuan ka niya maging resolve. Tuturuan ka niya mag-pray unceasingly. Tuturuan ka niya maging matapang, courageous, to face all your foes and all your adversaries and all your trials. At hindi lang yon. Purihin ang Panginoon Diyos. Gagawin ka niyang matibay. Palalakasin niya ang faith mo. Patitibayin niya ang kalooban mo. At bibigyan ka niya ng tulong na hindi kayang ibigay kung kanino man. The wisdom that comes from the Lord is a wisdom that is full of peace and joy. A wisdom that does not hurt people, but a wisdom that connects only to a divine God. The wisdom at prayer na kaya magpababa ng langit, at magpababa ng anghel, at magpababa ng milagro, at magpababa ng healing, at magpababa ng pagpapala. Ang mga ito ay galing sa Diyos. Alam mo, may suggestion ako. I have a suggestion to all of you. Surrender your life to the God of Daniel and be the Daniel of this generation. Sana sa lower house, puro Daniel. Sa Senado, puro Daniel. Sa cabinet na Malacanang, puro Daniel. At kapag Daniel ang nasa paligid ng bansang ito, ang bansang ito ay uunlad, lalaki, lalago, yayaman. At ang kailangan na Lord, ikaw, balik sa Diyos, balik sa commitment, balik sa prayer, balik sa tapang, balik sa faith. At magugulat ka ako, paano ka? Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala hawakan ang puso. Touch your chest. May the God of Daniel dwell in your heart permanently. May He strengthen your inner being so that you may stand courageous against all foes and adversity. Patapangin ni Lord ang bawat loob at kalooban. Lahat ng dinaan ng trials ay pauwi sa tagumpay. Ang captivity, pagkakulong mo, hindi yung pagkakulong ng nagkulong sa'yo. Yung karamdaman na binigay siya ni Satanas, ay hindi yung karamdaman para sa'yo. Ibinabalik ni Lord kay Satanas ang lahat ng karamdamang ibinigay niya sa atin. Back to sender, back to sender. Lahat ng sinabi ng tao that you're full, that you are stupid, go back to sender. We are not stupid. We are the brightest, the toughest. We are children of the King. We are believer of Christ. Kami ang pinakamatapang, pinakamalakas. Magtatagumpay kami sa lahat ng panahon. Sapagkat ang Diyos namin ay ang Diyos ni Daniel. At dalangin ko lahat ng mga nanakawan ng kalaban, ibabalik sa inyo ito ng Panginoon. Siksik, liklik, umaapaw. Sapagkat mahal kayo lahat ng Panginoon. Tila tayo lahat, purin na pa, yakapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Sabi mo, come on, mahal ka ng Panginoon. Yung pinangako kong merienda, huwag kang hihiwalay
God bless you. Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. May keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, with good health, with soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends, stay beautiful. Sabi mo sa atin mo, stay beautiful. Stay gorgeous. God bless you. See you next week. Love you all, guys. Love you all. At purihin ang Diyos. Pagpalat niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay masalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos.